Pero nasaktan po ang damdamin ko nung nangyari sa Senado. Kasi may mga traidor. Itong 2 Villar, napaka-traidor nito. Pero dito, tinulungan ito si Camille Villar ni Sara Duterte. Pero ano ang kapalit? Pero nasaktan po ang damdamin ko nung nangyari sa Senado. Kasi may mga traidor. Itong 2 Villar, napaka-traidor nito. Alam mo, malaking tiwala ko dyan kay Manny Villar at kay Cynthia Villar. Noong una pa lamang, mga kababayan, noong 1998, nung tumakbo si Villar, walang-wala yan. Bankrupt na yung kumpanya niya. Pero tinulungan namin maging speaker, nagbigay siya ng 100 million kay ERAP as contribution. Dapat si Bibit Wabit ang maging chairman ng Committee on Appropriation. Pero hindi, si Bibit Wabit sana ang gusto ni ERAP na speaker dahil magkaibigan sila. Pero nakapag-contribute si Villar at doon nabuhayan ang kanyang negosyo. Pero dito, tinulungan ito si Camille Villar ni Sara Duterte. Pero ano ang kapalit? Dahil sa kanilang kabulastugan ng kanilang mga negosyo, yung price, yung water, yung inimbestiga sila ngayon ng SEC at ang Stock Exchange. Kaya bumigay, iniwanan ang grupo ng unity nila doon sa Senate, pinamunuhan ni Senate President Escudero at tinanggal si Marcoleta. At ang ilalagay daw, yung pinapatanggal namin dahil sa kabulastugan, pag mamimili ng mga testigo para patistify sa mga hearing, yung si Hontivirus. So, kung hindi man yan, kung si Ping Lacson, wala tayong problema. Pero kung ibang klaseng tao ang ilalagay dyan, walang kredibilidad, lalong mababaon ang ating bansa. Mga kaibigan, ito lang masasabi ko. Sila lahat ay nagsasabi na, si Marcos ang may pausimuno nitong pag-discover nitong flood control mess, flood control corruption. Mga kababayan, huwag po tayong maniwala. Si Marcos ang mastermind sa lahat, mga kababayan. Since 2023, kung hindi siya bobo at hindi siya stupido, paano nakalusot yung flood control projects, flood control funds in 2023? Sinasabi na ni Chanco, 2.5 billion lamang. O ilan lang ang bilyon. Pero umakyat. Hindi ba napapansin ni Marcos yan, pare? 2024, pinalusot na naman niya. Tapos bigla siyang nagsasabi sa publiko, 5,500 flood control projects, palakpakan lahat. Tapos after 1 week, ang Diyos pinakita sa kanya, Marcos, nagsinungaling ka, walang flood control projects. So, he signed all these General Appropriations Act knowing that there were billions appropriated in funds. And yet, pinalusot niya. In 2025, ni-raise na yung mga blanco doon sa BICAM. And yet, pinirmahan pa rin niya. So, may pera kaya na malustay? Kung hindi, sa kabubuhan ni Marcos, na pirmahan niya yung General Appropriations Act. Ito pa lang ang sasabihin ko ngayon, but marami pa. Kaya nga po, nananawagan kami. Hindi lang ito ang rally na sinasalihan na namin. This is the time now that we will legally ask every citizen na magkaisa po tayo. I-denounce natin itong kabulastugan ng lahat na nangyayari sa ating bansa. Ayan, nagpumunta na naman sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Magliliwaliw lang. Mamumuno daw siya sa grupo ng ASEAN. Ano naman kakayahan niya?
Eh sabi ni Inday Sara, 10 a.m. pa lang, umiinom na ng whiskey. Ano naman ipaglalaki natin sa isang presidente na ganyan? So yun po, mga kababayan, magkaisa po tayo lahat at atin ipakita sa buong bansa na tayo ay hindi na pwede na unahan na tayo po ng Indonesia. Yun lang po ang masasabi po ngayong umaga. Thank you. Okay, good morning everybody again. I'm Rod Cornejo, moderator, appointed by Dr. Capasio. You know, after this, sabihin ko lang ha, malakas ka sa akin. I'm supposed to have breakfast with my wife this morning. Today is my birthday. I turned 75 today. 75. Thank you. Anyway, ganito. It's 10:45 and I want to end this by 12 o'clock. So let's say our piece, get to the point. KISS, keep it short and sweet. Okay, first of all, Verdi, yung advisory, you mentioned People's Congress. Okay, People's Congress. Okay, ang question ganito alam natin yung problema and we know the culprits. The question is, what do we do next? Okay, so may I start? Yeah, may Michael dyan. Thank you, please. Magandang umaga po. Ako po si Atty. Jimmy Bondok. Ako po ay isa sa mga officers ng PDP. This is a People's Congress. At maraming nagugulumihanan sa katagaan na yan. No? Hindi po ito, linawin na po natin. Hindi po ito isang panawagan para mag-aklas o gumawa ng gulo. But we are here to answer a question. And the question is this: what will it take? No? That's the question. What does it take for the people to reclaim their lost power over governance, over bad governance? Ang problema po natin, bibilisan ko lang, marami pong magsasalita. Ang problema po natin ay baha. No? At hindi lang po ito yung baha na flood control, tubig. Ang problema po natin, binabaha po tayo ng mga issue. Yung mga issue po are designed para sunod-sunurin tayo. At kapag tayo po ay completely inundated ng mga issue, hindi na po natin masolusyonan. Isa pong mabilis na halimbawa, bago ako magpasa ng mikropono, when we are making gains, akala natin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta ay making gains, siya ay papalitan. Tama po ba? So, it is the nature of this quick na pagsampa ng mga issue sa atin na hindi tayo nakakahanap ng solusyon. Therefore, what is the People's Congress? Ang PDP po is acting in a very inclusive capacity. Hindi po ito parte lang namin, kundi ito po ay panawagan upang pagsama-samahin na po natin sa wakas ang ating boses to specifically address kung ano po ba talaga gagawin natin dito sa mga revelation. Puro po tayo revelation, no? Puro revelation sa Congress, puro ganito, puro ganyan. Dati po, akala natin, matutumbok na natin yung problema sa eleksyon. Akala natin, matutumbok na. Eh, may bagong issue. We are inundated. Binabaha tayo ng issue at sadya po na pag malapit na, meron na namang bagong bagyo. So, what do we do? That is the question that we are actually propounding to you, our countrymen. Ano po ba ang gagawin natin? It's not a challenge. It is a real question. Ano po ba ang gusto niyong gawin? Because the PDP is willing to facilitate. Hindi head. We're willing to facilitate whatever peaceful mass action that the Congress, the People's Congress will decide. So I will stay brief. I will KISS. Thank you very much. Thank To you, deference to our birthday boy. Thank you. Happy Thank birthday, you. sir. Sir. Kasama ko po dito ngayon, ako pala si Ka Eric ng Bangon Sambayanan. Kasama ko rin po na magsasalita maya-maya after kay Atty. Jimmy Bundok ay si Brother Grico Bilhica at si Mayor Mike Rama ng Cebu City at si Atty. Israelito Toriono. I will go